Kamusta na po kayo mga ka-bake and roll? Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng cookie chocolate muffin. Isa ito sa mga bestseller sa mga coffee shop ngayon. Ayan, alam naman natin na usong-uso yung mga coffee shop. Ayan, kahit tulad ng mga coffee shop, pwede pa rin natin itong ipangbenta or ipang negosyo. Hindi ito komplikadong gawin. Kahit beginner pa lang ay kayang-kaya mo ito. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung ating cookie dough. Dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating butter. Ayan, unsalted po yung ginamit ko dito. Then, iba-brown lang natin ito. Sa mahinang apoy lang po. Ginagawa natin itong pagba-brown ng butter para mas malinamnam at lumabas yung pagka-nutty flavor ng ating cookie. Kung gagamit naman kayo ng salted butter, ayan, skip nyo na lang yung salt dito sa ating recipe. Then, ganito na siya guys kapag na-brown na siya. Ganito na yung magiging color niya or kulay niya. Ayan, palalamigin lang muna natin ito. Then kapag malamig na siya, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Then ilagay na rin natin yung ating brown sugar at saka yung ating white sugar. Ayan, itong recipe na ito, makakagawa ka nito ng bali 2 cookie. Ayan, konti lang yung recipe natin kasi ilalagay lang naman natin toppings to doon sa ating chocolate muffin mamaya. Then ayan, ibis lang natin ito. Then ilagay na natin yung ating 1 egg yolk. Then yung ating vanilla. Mix lang natin ulit hanggang sa mag-smooth na siya. Huwag po natin i-overmix yung ating mixer para hindi po siya mag-create ng air at hindi magiging parang cakey yung texture ng ating cookie. Then ilagay na rin natin yung ating flour. Ayan, all-purpose flour yung ginamit ko dito. Sunod yung ating salt at saka yung ating baking soda. Ayan, sasalain lang natin ito para maiwasan po natin yung mga lumps dito sa ating cookie dough. Then kapag na-strain na natin or nasala na natin, hahaluin lang natin ito gamit ang ating spatula. Huwag po tayong gumamit ng mixer dito para hindi po natin siya ma-overmix. Habang may nakikita pa tayong dry flour dito sa gilid ng ating mixing bowl, ilagay na natin yung ating chocolate chips. Then i-fold lang natin ito ulit hanggang sa well-mix lang yung ating cookie dough. At wala na tayong nakikitang mga dry flour. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap. Din ilagay lang natin ito sa chiller or sa ref ng mga 15 to 20 minutes habang gagawin naman natin yung mixture ng ating chocolate muffin. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating melted butter. Then sunod na rin natin yung ating brown sugar. Naglagay din pala ako dito ng 2 tablespoon lang ng oil. Ayan, mag-a-add ito ng moisture dun sa ating chocolate muffin. Isunod na rin natin yung iba pa nating wet ingredients, yung ating 2 large egg, yung ating vanilla at saka yung ating yogurt. Ayan, kung wala naman kayong makikitang or mabibiling yogurt sa inyong area guys, pwede naman kayong gumamit ng Nestle cream. Then, maglagay kayo, or yung all-purpose cream, ayan, maglagay lang kayo ng 1 tablespoon na white vinegar or lemon juice. Then, set nyo lang siya ng mga 5 to 10 minutes. Ayan, meron na kayo pangpalit ng inyong, dito sa ating yogurt. Then, ayan, isunod na rin natin yung ating whole milk or yung ating full cream milk. Mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine lang yung lahat ng ating liquid ingredients or yung ating wet ingredients. Sasalain naman natin ngayon yung ating dry ingredients. Una yung ating all-purpose flour. Ayan. Then, sunod naman yung ating salt, yung ating baking soda, at saka yung ating cocoa powder. Ang gamit ko palang cocoa powder dito ay yung JB15. Ayan, dala ko pa ito galing Pinas. Ayan. Kasi baka mamaya mahirapan ako maghanap dito. Ayan. Pero ngayon may nakikita na ako doon sa mga grocery store, guys. Sa totoo lang, medyo nahirapan ako nung umpisa dito sa Germany kasi yung mga flour nila, ang daming klase ng flour nila. Medyo nahirapan ako ng konti kasi ang daming type ng flour. Merong 405, ay merong 550. Basta marami siya guys, hindi lang 5. Hindi ka guys sa Pinas na may cake flour, may nakalagay na doon, all-purpose flour, bread flour. Dito, hindi ganun yung tawag nila ng mga flour dito. Pero okay naman na nakapag-adjust na ako kasi nakapag-Google Translate naman na. Nag-Google Translate ako guys kapag pumupunta ako ng grocery store. Ayan, then ay nilagay na rin natin yung ating walnuts at saka yung ating chopped chocolate. Itong walnuts guys ay optional lang ito, pero kung gusto nyo mas masarap or especially yung inyong chocolate muffin, ay pwede kayong maglagay. Huwag din po natin siyang i-overmix. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating muffin liner or sa ating muffin cup. Pwede rin po kayong gumamit ng cupcake liner. Ayan. Itong recipe na ito guys, makakagawa kayo dito ng 8 pieces na muffin. Ilagay na natin ngayon yung ating cookie dough sa ibabaw ng ating chocolate muffin. Ayan, kuha lang tayo dito ng
konting portion, then ilagay lang natin dito sa ibabaw. Pwede nyo siyang ilapad or pwede nyo rin siyang gawing parang crumbs, then ilagay nyo sa ibabaw ng ating chocolate muffin. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes or hanggang sa pag tinusok nyo siya ng toothpick, wala nang sumasamang crumbs doon sa inyong toothpick. And itong recipe ng cookie dough natin guys, sakto lang dito sa ating 8 chocolate muffin. Then, naglagay lang ako dito ng chocolate chop pa dito sa ibabaw. Ayan, ito naman ay optional lang. Pwede naman kahit hindi na. Ito naman kasi kay pang bahay lang guys, kaya ginawa ko ng special. Ito na yung ating cookie chocolate muffin. Ayan, palalamigin lang natin siya muna guys. Ilagay lang natin siya dito sa ating cooling rack. Ayan, kapag nakikita nyo ng medyo nag-brown na yung inyong cookie dough sa taas, ayan, luto na yun. Huwag nyo na siyang i-over bake pa guys kasi magdadry na yung inyong chocolate muffin. And basta nakikita nyo nag-brown na yung cookie dough nyo at tinusok nyo siya ng toothpick test or wala na sumasamang mixture or crumbs doon sa inyong toothpick, ibig sabihin luto na yung inyong chocolate muffin. Ayan, magbubukas lang tayo ng isang muffin dito. Papakita ko lang sa inyo yung texture na sa loob. Saktong-sakto lang yung pagka-bake natin. Hindi po natin siya na over-bake. Ayan, basta kasi hindi naman tayo pare-pareho ng mga oven, guys. Ayan, kapag nakikita nyo medyo hilaw pa, pwede kayo mag-extend pa or dagdagan pa yung baking time nyo ng 3 minutes or 5 minutes. Check din po natin maya-maya yung ating binibake at mahalagang gagawin natin yung toothpick test para masiguro natin na luto yung ating mga binibake. Bubuksan lang natin ngayon yung ating chocolate muffin. Titingnan natin yung loob niya kung gaano siya ka-moist. Ayan, napaka-perfect ng combination nila guys yung ating cookie dough na nilagay natin sa taas. Ayan, din sakto lang din yung timpla ng ating chocolate muffin na base. Ayan, hindi siya nakakaumay kainan at saktong-sakto ito sa kape. Kaya kung paborito mo yung cookies at saka ng muffin, ayan, pinag-isa ko na guys. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito dahil napakasarap nito. Hindi lang ito pang merienda, pwede nyo rin ito ipangbenta. Ayan, kung may mga kakilala kayong mga may coffee shop, ayan, pwede kayo mag-supply sa kanila. At pagdating naman sa lasa, hindi kayo mapapahiya dito guys. So, sobrang sarap nito at napaka-moist niya. Kitang-kita nyo naman. At iba din yung nabibigay na lasa dun sa ating chocolate muffin kapag butter yung ginamit natin compare sa oil. Mas malinamnam siya guys. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.